Okay, mga ka-GTV, papagayin natin ngayon yung long term review natin sa ating Fortress 160. Okay, so nabili ko siya, itong motor na to, noong November of 2024. At ngayon ay October na. So next month magiging 1 year na rin siya. And as of today, ang running odometer niya is 7,200 km. So nagtataka kayo, hindi masyado mataas kasi ginagamit ko lang to pagka napasok ako sa office. At sa office namin, hybrid setup kami. So hindi ako palaging pumapasok sa opisina. So balik tayo sa ating long term review. So i-discuss natin yung performance niya. So sa performance, from the day na binili ko siya up until now, solid pa rin yung performance niya. Hindi ako nahihirapang abutin ng 60 CCU lang. Walang palit ng bola pa yon, walang palit ng panggilid. At kung gugustuhin ko mag-100 na takbo, ay madali rin din niyang makukuha dahil naka 4 valve na itong si Fortress 160. At additional information, so nasabi ko na rin to sa previous video natin na ang bolang, stock na bola nito is 17 grams. So sa arangkada wala kang masasabi, ibibigay niya agad. Na-discuss ko na rin na maganda ang engine brake nito. So pag binigyan mo ng gas, bitawan mo, mararamdaman mo yung engine brake. Fuel consumption naman, bali kaka full tank ko lang kahapon. Depende talaga sa throttle habit nyo eh. Pero nagre-range yun sa akin from 35 to 40. Bali kahapon, yung full tank method ko, naka 38 km per liter ako. So fuel efficiency wise, sa bigat niya na 135 kg, dry weight pa lang yon, so okay siya. Sulit yung fuel consumption average niya. And then may add-on pa, since alam nyo naman na may power assist ito. So hindi ko pa natatry gamitin yung power assist sa tagal kong pagmamay-ari ng Fortress 160. Hindi ko pa na-attempt na i-activate yung P1 kasi hindi ko naman nararamdaman na kailangan gawin yon dahil nga maganda yung arangkada niya. Kahit nasa pakyat ng mga kalsada, hindi ko siya ginagamit. What else? Sa upuan, okay yung upuan niya, parang PCX. Comfort, di kayo mangangalay. So ibang iba siya sa mga conventional scooter, mga underbone. Talagang relax ka pagka ito ginamit mo. Partida, pinamodify ko pa yung ano nito, upuan. Kumbaga pinanipisan ko pa, pero komportable pa rin. What else? Sa ilaw, meron tayong video niyan. Night ride, panalo yung ilaw niya. Kahit sa umaga, tingnan nyo, no? Sa tapat niya, no? Kitang kita yung projector light niya. Pagka ina-activate ko ba yung high beam niyan, mas maliwanag kasi 4 na projector light ang gagana.
Pero FYI lang, pagka ginamit nyo yung high beam nyo, hindi nyo na magagamit yung flasher. So, sa ngayon, ayan, tinan nyo, sa pulang van na nasa harap, pag ginamit ko yung flasher, ayan, ayan. Pero pagka inactivate ko yung high beam, ayan, ayan di nagana yung flasher. So yun lang. What else? So price nya, sige, sana tayo maintenance. So sa maintenance, wala pa rin akong na-experience na major issue sa motor na ito. Kung meron man, na-discuss ko na yon, which is yung gas tank cover lang, na nagawan ko naman ng paraan. Nilagyan ko lang ng spring, yun yung final fix, which is working naman. Kada bukas ko ng fuel tank, nagbubukas siya dahil sa spring na nilagay ko. Tapos sa price niya na 139,900 or almost 140,000, sulit ba siya? Masasabi ko oo. Bakit? Kasi sa mga competitor niya na Big 4 like Honda and Yamaha, madalas mas mahal ang SRP nila, kung hindi mas mahal, o siguradong mas mahal. Tapos yung Honda pang ino-offer lang na ABS is yung harap. Ito harap at likod. So price wise, okay siya. Tapos sa mga parts na available, marami siyang kagaya. Madalas PCX 150, ADB 150, click yung mga parts, lalo yung panggilid. Sa motor ko, nakikita nyo rin naman sa video na wala akong masyadong minodify. Nagpalit ako ng salamin, naglagay ng rear view na mirror para lumawak yung viewing angle natin sa likod. Naglagay ng box, modify ng upuan. Yun lang. Tsaka palit ng gulong pala. So sa stock na gulong niya, okay na yung stock na gulong, pero since pinapababaan natin yung motor kahit papano, nag low profile ako. So for low profile, ang ginamit is 120/70 sa likod, then 100/80 sa harap. Nakatulong naman siya, bumaba ng konti, na hindi naman masyado nagsuffer yung ground clearance niya. Kasi ang ground clearance ng ating motor pag stock is 140. So pagpalagay natin nagbuhos tayo ng 10 harap at likod, so ang ground clearance lang nito is nasa 130 mm. Kasi di ko naman binaba yung shock sa harap, hindi ko rin pinalitan yung shock sa likod. Grabe ingay ng motor no, no? Yung tambucho. Tapos wala pa rin akong pinapalitan dito. Ang maintenance ko lang dito, naikwento ko na naman sa inyo na masama yung experience ko sa service center kasi ang kinakarga nila doon is MA2, which is ang MA2 is pang wet clutch or pang mga underbone. So nag DIY na lang ako. So meron naman akong video tutorial kung paano ko ginawa yung change oil tsaka yung change ng gear oil. So pwede nyo panoorin nyo para malaman nyo kung saan yung mga nuts na tatanggalin nyo sa motor nyo kung magdi-DIY kayo. Tapos sa gasolina naman, ang gamit ko lang is 95 octane pula.
Walang palitan yon. Hindi ako nababa ng 91. Tapos yung pinaka mabilis, I can say top speed na nakuha ko dito, yung mabilisan lang, hindi ko binabad at hindi pa rin talaga sa jump full throttle. I think nasa 118 or 120 yung inabot ko. May itataas pa, kinulang lang sa kalsada, tsaka hindi pa naka full throttle. Pero hindi ko naman kailangan yung ganong speed kasi ang takbuhan ko lang talaga is nasa 60 lang. Siyempre sunod tayo sa batas, lalo pag dito sa EDSA, ayan, maximum ng 60 lang dito. Pero kung pinagbibigyan ng kalsada, pwede naman pataasin, pero saglit lang. Pero siyempre mas maganda pa rin na i-promote natin ang defensive driving, kasi lagi nating isipin na may uuwian pa tayong mga pamilya natin. So kung ako tatanungin nyo as an owner, sulit ba ang paggastos ko ng 140,000 plus 3.5 na registration sa motor na to? Masasabi ko na sulit, kasi nasa kanya na lahat eh. ABS, harap at likod, TCS, compartment, under seat compartment na malaki. Pwede ka rin maglagay ng top box, projector light na maliwanag, tsaka kakaiba yung forma niya eh. So pagka nakikita ka ng mga kasama mo, kasabay mo sa kalsada, mamamangha sila. Lalo yung display mo is kakaiba, like this one. So napapatanong talaga sila kung anong brand ito, tsaka anong motor. Tsaka nakakwento ko sa inyo before na meron ako PCX 160. Mababa ang ground clearance nun. So pagka binaba mo yon, ang sakit ni Honda PCX is yung makina niya parang naka-compromise pagka binababaan mo, kasi ang pangit ng forma ng ano niya eh, chassis niya eh. So pwedeng mabutas yung makina ng PCX pag di ka nag-ingat, lalo nalubak ka nang hindi mo ine-expect. Pero dito, dahil sa taas ang ground clearance niya, hindi ko yung naging problema. Compared naman sa underbone ko na Raider 150 Fi, chill ka lang dito. Hindi ko na iniisip yung laging nakahawak sa clutch. Kung hahawak man ako sa left side, brake na lang hinahawakan ko. Eh hindi naman ako babad lagi sa brake, kasi pag ako nag-gas, hindi naman yung talagang babad sa gas. Kailangan talaga marunong kayo sa throttle habit. Sundot-sundot lang ako pagka nagamit ng brake. Ano pa ba pwede ko may share? So sa suitability naman, pwede ba siya sa mga maliliit na rider? Definitely yes, kasi ang height ko is 5'2". So sa 5'2" kong height, hindi ako nahihirapan na
gamitin yung motor. Kahit hindi ko pa napapamodify yung upuan, hindi pa ako nakapagpalit ng gulong, kayang-kaya. Tiptoe somehow kasi nga malapad yung motor, and 765mm lang yung taas ng seat height nya. So mahihirapan lang talaga kasi nga malapad yung upuan. Pero kung 5'1 ka, 5 tingkayad, oo, so nasa ano na rin yan, rider's experience. So kahit 5 flat ka, mamamaneho mo itong Fortress 160. So may kabigatan, pero manageable naman. Kasi yung bigat naman niya, magagamit mo naman yon sa pagiging stable ng motor mo, lalo pagka yung mga malalakas yung hangin. Ano pa ba? Kawawa naman yung aso. So marirecommend ko ba siya? Hindi ako bias kasi ang mga naging motor ko, unang motor ko is Honda Wave 100, followed by Yamaha Mio Sporty, then Honda RS 125 Fi, PCX 160, then Raider 150 Fi bago ako nag Fortress 160. So marirecommend ko ba siya? Yes, definitely. Kasi yung presyo niyang 140,000 na binayaran ko, naibigay naman yung mga hinahanap ko sa isang motor. So para siyang PCX na mas pinaganda, mas advanced yung feature, at mas sulit. So siguro hanggang doon na lang muna. Yun yung aking long term review para sa ating motor na Fortress 160. So kung meron kayong gustong ipadagdag na pwede nating mai-review sa motor natin, comment nyo na lang at i-discuss natin yan sa ibang araw kapag nagmo-motor tayo pa uwi. Okay? So again, kung nagustuhan nyo yung video, pa-like na lang and subscribe na rin kayo, kasi hindi dito natatapos yung pag-upload natin ng video sa channel na ito. So mag-upload pa rin tayo ng mga videos kasama itong ating Fortress 160. So ride safe always and peace out mga ka-GTV.